Imposible raw na di alam ni Budget Secretary Butch Abad na labag sa saligang batas ang Disbursement Acceleration Program. Yan ang ginit ni Associate Justice Arturo Brion sa kanyang hiwalay na opinyon. At para sa kataas-taasang hukuman, maaaring kasuhan sa korte ang sinumang promotor ng DAP. Saksi si Maris Umali. Dahil unconstitutional ang ilang bahagi ng Disbursement Acceleration Program o DAP, para sa Korte Suprema pwede raw kasuhan ang sinumang nasa likod nito maliban sa mga mapatutunayang ginawa lang ito ng walang bahid ng panlilinlang o in good faith. Pero tila hindi raw ito in good faith, kaya sabi sa hiwalay na opinyon ni Associate Justice Arturo Brion, dapat daw managot ang mismong utak nito, si Budget Secretary Butch Abad. Lumabas daw yan sa pagtatanong kay Abad ni Associate Justice Antonio Carpio. May mga indikasyon daw kasing nilikha ni Abad ang DAP kahit alam niyang labag ito sa saligang batas. Sa pagtatanong naman daw ni Justice Lucas Bersamin, lumabas na alam mismo ni Abad ang mga probisyon sa saligang batas na nilalabag ng DAP. Imposible raw na walang alam sa mga paglabag ang kalihim na bukod sa pagiging abogado ay 12 taong naging kongresista at namuno pa sa House Committee on Appropriations, ang kumiteng sumusuri sa national budget. Ito rin ang pananaw ng constitutionalist na si Father Joaquin Bernas. I think who's vulnerable here is Butch Abad because he doesn't have immunity, and two, he was really calling the shots on this. He can be made administratively accountable, or I don't know if anybody can sue him. Kaya tulad ni na Senadora Miriam Defensor Santiago, dating Senador Kit Tatad at dating National Treasurer Leonor Briones, nais din ni dating Budget Secretary Ben Jocno na magbitiw na sa pwesto si Abad. He should resign on the basis of the Supreme Court decision doon sa DAP. Kasi it cost the government a lot of embarrassment. No? He put the president in a bad light. He should take the bullet for the president. Muli namin sinubukang kunin ang reaksyon ni Abad pero wala pa siyang pahayag hanggang ngayon. Sagot naman ng palasyo, yung patungkol naman sa paghirang o pagpapanatili ng miyembro ng gabinete, yan ay responsibilidad ng Pangulo bilang punong ehekutibo. Nakausap na raw ng Pangulo si Abad pero di nabanggit kung anong kanilang tinalakay. Muling giit ng palasyo, in good faith ang pagpapatupad ng DAP. Pero dahil may basbas mismo na Pangulo ang implementasyon nito, now! Impeach Noynoy! Now! Impeach Noynoy! Now! maghahain daw agad ng impeachment complaint ang grupong bayan at iba pang kritiko ng Pangulo sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa July 28. Yan ay kahit suntok sa buwan daw na may mapaoong 77 kongresista para maiakyat sa Senado ang impeachment complaint, lalo't matabang dito ang ilang party list at mga taga-oposisyon. The reason for which I say that it will not fly o hindi yan magtatagumpay ay hindi dahil sa partido o loyalty but because of the decision itself. Hahayaan natin na ang mga miyembro ng Kamara na magpasya din hinggil dyan dahil yun naman ay karapatan nila bilang hiwalay at kapantay na sangay ng pamahalaan. Sa pagdedeklarang unconstitutional ng Korte Suprema sa Disbursement Acceleration Program o DAP, umaasa ang mga kritiko nito na may mapananagot sa itinuturing na monumental mess na ito. Ako si Maris Umali, ang inyong saksi.